So, kumusta mga kapitek? At ngayon ay pupunta ako sa Qualimed Hospital para magpa-COVID test. Yan, yung sinusundot sa ilong na ganon. So, natry ko na siya before at ngayon yung akin second time. So, isa ito sa number 1 requirements ng Singapore, no? Kung pupunta tayo. Kailangan ay negative tayo sa COVID. Yan. So, within 48 hours before the departure, kailangan meron tayong negative test na dala-dala. So ngayon ay pupunta ako sa Qualimed, malapit lang yon guys. At I pray, no, na sana mag-negative, kasi pag minsan kahit na wala kang sintomas, hindi mo alam meron ka palang COVID, guys. So yun na lang, lahat na settle ko na, lahat ng requirements. Yun na lang ang pupuntahan natin ngayon. Okay, samahan nyo ako. So nandito tayo sa Qualimed Hospital Santa Rosa, malapit lang po ito sa amin. At doon tayo nagpa-test. Yun, meron sila doong drive-thru swab test. Napakabilis lang guys. So yung sa akin ay antigen at 650 yung aking binayaran, no? Tapos yung resulta daw ay i-email na lang yung resulta. So 2 hours ang sabi. Yon, at ito na siya mga kapitik, no? Praise the Lord. Sana nakikita nyo, yan, negative. So negative tayo guys. Ito lang yung hinihintay ko para bukas. At thank you Lord, no? At negative tayo. At na print ko na rin yung ibang requirements. Ito yung Singapore arrival cards. Yan, napiprint na rin siya. Ito dati yung bago bumaba yung eroplano, may pipilapan tayo. So ngayon digital na rin, no? Kailangan mo na siyang pilapan 3 days before. Meron na rin akong back certificate. Yan. So nakalagay po dyan hanggang 3 dose ako. Poster, ayos. So nandito na rin yung aking ticket. Pinrint ko na rin. Actually kahit hindi mo na i-print, so ako pinrint ko na rin. Yan. At meron ding si Janet, meron din siyang ginawang invitation. Hindi rin to hinahanap guys, in case lang. So parang iniimbitahan niya ako na pumunta ng Singapore. Yan. At pinrint ko rin yung kanyang IC, yung kanyang card. Okay. So ayun lang naman mga kapitik, no? Settle na lahat. Actually yung nagastos ko sa kanina sa pagpapatest is 650. At gusto kong magpasalamat doon sa ating sponsor, no? May nag-sponsor ulit. Wow! Woohoo! Praise the Lord. Si Sir Eddie, pinadala niya kay Leia. So si Leia on the spot, no? Through GCash. Ang bilis lang guys. So 5,000 peso po yon, pesos. Malaking tulong yon. Grabe. Hindi dapat talaga ako tutuloy, pero since na nagpadala nga si Sir Dennis nung birthday ko, yun yung ginamit kong pambili ng ticket, no, papunta ng Singapore. So sabi ko, Lord, okay na to. At least, 'di ba, may pambili na ako ng ticket. At hindi lang yun, guys, 'di ba? Iba talaga si Lord. May nagbigay pa sa akin ng pambili nga ng ticket pabalik naman, si Sir Eddie, hindi ba? So back and forth na yon, sponsored po. Wow, thank you God. Praise God. At hindi lang yon guys, meron, wait, meron pa. Galing naman kay Tita Buenvenida. I'm not sure kung pwedeng banggitin yung pangalan niya, pero hindi ko na itanong. Pero kasi nagko-comment naman siya, so feeling ko is open. So tumawag ka agad siya sa akin, yung kanyang daughter. So yun daw pang allowance, $100. So 5,024 yata. So bukod sa pamasahe back and forth, no, may allowance pa ako. Wow, thank you Lord. From San Diego with love. $100 po siya. So equivalent to 5,024 yata in peso. Nagpagupit na rin ako para kahit pa paano ay look fresh ng konti. So yun guys, thank you so much po sa ating mga sponsor. At grabe, nakaka-overwhelm talaga. Halos si Janet talagang nung tinatawagan ko, talagang teary-eyed siya nung malaman niya na iba yung mga support, iba yung solid talaga, solid Team Hitik supporters.
So thank you po guys. At bago ako magtapos sa video, no, meron lang akong announcement na isang malungkot na pangyayari. Announcement actually. Ngayon lang to. Kanina lang. About kay Kulas, no. Kahapon nag-send sa akin si Eric ng video, kagabi pala, na hindi raw kumain maghapon si Kulas. Tapos naglalaway siya. Tapos hindi siya makatayuhin ng hina. Sabi ko, naku, baka nalalason yan. So nag-search ako ng mga dapat gawin, ganon. Tapos pinipilit niyang pakainin, pinapakain niya, pinainom niya ng gamot. Tapos yan, kaninang umaga, pagkagising niya, actually nilipat pa ni Eric ng higaan si Kulas, no? Nilagyan niya ng magandang higaan kasi nga nanghihina, tapos nilalamig. Si Kulas po ay sa loob ng bahay namin na natutulog, no? Hindi sa labas. Pinapapasok namin yon, doon siya natutulog para siyang tao talaga, hindi siya natutulog sa labas. So nakakalungkot guys na namatay na po si Kulas kaninang umaga. At ayun, medyo ano lang, kumbaga nakakabigla kasi bago ako umalis ng Quezon na yung March, after ng birthday ko ni Idro, actually bago ako umalis, sabi ko, kinakausap ko si Kulas, sabi ko magtataga-Tagaytay na uli siya kasi nga susunduin ko na, dito na uli siya titira sa Tagaytay kasi nandito na si Janet. So gusto ko sanang i-video yung reaction niya na after 2 years, no, simula nung nag-COVID ng 2020, dinala ko siya doon. Simula nun, hindi na siya nauwi dito. So after 2 years na mahigit, gusto ko makita yung reaction niya kung naalala niya pa tong Verona, tong kanya, kung dito siya lumaki. So yun, hindi na namin nagawa yun, Nicolas, kasi namatay na siya kanina. At napaka-sweet po no, na naalala ko. Ang hilig niyang umakyat sa sa bahay, sa second floor. Nung nandito kami sa Verona, yung mga kapitbahay namin, 'di ba, subdivision to, mga ginagawa pa lang, naka-open. So nakikita ko umaakyat siya kasi gustong-gusto niyang nakikita yung tanawin na mataas siya, ganun, parang overlooking. So kahit sa probinsya, umaakyat siya sa second floor, sa bubong namin. Tapos maghapon siya doon, nalilibang siya. Gustong-gusto niyang nakikita yung mga tanawin. Kahit dun sa kapitbahay namin sa probinsya. So yun po yung ugali nun. Tapos pag kinukuha ko yung susi ng sasakyan ko, yan yung susi ko kasi magkakasama na pati susi ng bahay. Basta narinig niya to, automatic yun. Takbo sa akin yun. Alam na may lakad ako. So ganun po. Tapos pagka nandun naman ako sa Quezon o kahit nandito, no, kung saan ako nakaupo, doon siya hihiga sa paanan ko. Parang gusto niya nakadikit yung kanyang katawan sa paa ko. Once na lumipat ako ng upuan, doon naman siya lilipat. So yun, nakakamiss lang si Kulas, no, na feeling ko nalason. Parang hindi ko alam, hindi verified kasi hindi naman namin napadoktor na kasi namatay na nga. Pero yun lang, malakas naman siya, wala siyang sakit, bigla na lang naglaway. Busy kasi si Eric, hindi niya napansin. Ang sabi niya lang na hindi kumain. So nung hapon na papakainin niya uli, doon niya lang napansin, ay hindi pala ni Kulas kinain yung kanyang tanghalian. So ayun, nung kinaumagahan namatay na po, no, na parang nalason. So ayun lang guys. Thank you sa memories, Kulas. No, run free ka na ngayon.